Huwag patulog-tulog, sa buhay at ituro ang batas ng Diyos. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 5, verses 17 to 20, and I read it for you. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have come not to abolish, but to fulfill. For truly I tell you, until heaven and earth pass away, not one letter, not one stroke of a letter will pass from the law until all is accomplished. Therefore, whoever breaks one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven. But whoever does them and teaches them will be called great in the kingdom of heaven. For I tell you, unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. Bakit ginawa ang mga batas? Bakit napaka-strikto ng pag-implementa ng mga batas? Halimbawa na lamang po sa batas trapiko, may mga hinuhuli, no? O kaya naman po sa mga iba't ibang uri ng polisiya, ito man ay sa kumpanya o sa loob ng paaralan o maging sa simbahan. Kahit saan tayo pumunta, tayo po ay umaapak sa batas. Bakit nga ba sila nabuo? Nagawa ang mga batas hindi para pahirapan ng tao. Sa katunayan, nilikha ang mga ito upang maging gabay para sa kaayusan at kapayapaan nang makapamuhay tayo ng ligtas, payapa at nagkakaisa, walang gulo. Sa ating pong binasang ebanghelyo, sinabi ng Panginoon, akala ba ninyo na ako'y naparito para sirain o kaya naman ay ihinto ang mga batas at propeta? Nagkakamali kayo. Naparito ako para sila ay isabuhay. At ito pa ang sinabi ng Panginoon, whoever breaks one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven. But whoever does them and teaches them will be called great in the kingdom of heaven. Ang sino man ang magsasabuhay, ang sino man ang magtuturo, magpapahayag hindi lamang sa kanyang buhay, bagkus ipapasa pa ito sa iba, ay magiging dakila sa kaharian ng Diyos. Ano ang pinakadakilang batas ng Diyos? Ito po'y batas ng pagmamahal. Kung ating pong babalikan ang dalawang mahalagang batas, dakilang batas, ito po'y pagmamahal sa Diyos ng buong puso, ng buong isip, ng buong kalakasan, at pagmamahal sa kapwa kung papaanong minamahal natin ang ating sarili. Ito po yung mga dalawang malaki at dakilang batas. Kung ating pong isasabuhay ang mga ito, kung makikita ito ng ibang tao sa ating personal na pamumuhay, sa ating isip, sa ating pananalita at sa ating mga gawa, at kung ito ay ipapasa natin sa iba, sa susunod na henerasyon, o sa mga kabataan, tayo po ay magiging dakila sa kaharian ng Diyos. Isang malaking hamon sa ating lahat, mga kapatid na Kristiyano, ang isabuhay natin ang batas ng pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. At sa tuwing isinasabuhay natin ang batas, sinasabuhay natin ang ugali ng Panginoon at ipinapasa natin ang Panginoon sa iba. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, bigyan niyo po kami ng isang pusong marunong, sumunod at magsabuhay sa batas ng iyong pag-ibig. Panginoon, iniaalay namin ang aming buhay para sa batas na ito. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po.
Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. God bless you po.